So, napakinggan niyo naman yung sinasabi nitong mangangaral na to na hindi daw nananahan sa mga sumasambalataya at sa mga believers ang Espiritu Santo. Ito ay paglilinaw lang sa ating mga taga-pakinig o makikinig ng mga salita ng Biblia. Sabi niya, hindi daw pwedeng manahan ang banal na Espiritu. Pero basahin niya natin sa Biblia kung tama yung sinasabi niya, kasi nag-react siya doon sa isang mangangaral na hindi daw pwedeng manahan ang banal na Espiritu. Basahin niya natin sa Biblia. Sabi dito sa Gawa 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya palibhasa'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Ibig sabihin, ang Diyos o ang banal na Espiritu ay hindi tumatahan sa mga ginawa ng kamay. Sabihin, saan tumatahan ang banal na Espiritu? Kasi sabi ng isang mangangaral, hindi daw tumatahan sa atin. Babasahin natin dito sa unang Korinto 3:16. Sabi dito sa unang Korinto 3:16, hindi baga ninyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ng Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Malinaw dito sa talatang ito na ang Holy Spirit o ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin. Sabihin, tayo'y papatnubayan ng Espiritu Santo dahil yan ay yung naandun yan sa Juan 14. Juan 14. Dito sa 16. Sabi ni Kristo dito, at ako'y dadalangin sa Ama at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw. Yung mga aliw na yun ang Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, yung Espiritu Santo, upang siya'y sumain niyo. Malinaw. Sabihin dyan, sumain niyo. Magpakailanman. Sa verse 17, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan, ito yung Holy Spirit, ito yung Espiritu Santo, ang banal na Espiritu, na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi nito siya nakikita. Di nakikilala man siya, siya ay nakikilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Sabihin, gagabayan ka nito. Kasi nga ang ating Panginoong Kristo ay papasama na, aakyat na siya. Nung sinabi niya to, sabihin, ipinapakilala niya na dito ang banal na Espiritu. Dito na mag-uumpisa yung ministry ng Holy Spirit. Dito babasahin pa natin dito sa sa 15 15:26. Sabi dito, tatapwat pagparito ng mga aliw, yung banal na Espiritu, yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama.
Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ibig sabihin, itong banal na Espiritu to, ito yung magpapatotoo kay Kristo na siyang tatahan sa atin. Basa pa tayo dito sa Unang Korinto sa sabi nito mga ngaral na to, hindi daw tumatahan ng banal na Espiritu sa atin. Pero nakasulat dito sa Bible, tumatahan pala. O basa pa tayo dito sa 19. O hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan, sabi dyan katawan, ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Sabihin, yung Espiritu Santo mula nung sumampalataya tayo sa Panginoong Jesucristo, mula nung nakilala natin ang salita ng Diyos, nakapakinig tayo ng salita, yung Espiritu Santo gumagawa na yun sa isang mananampalataya. Gumagawa na yun doon sa isang believer. Sabihin, mag-uumpisa na siyang mahayag, mag-manifest doon. Says, ano ba yung yung katawan na sinasabi dyan? Kasi kung babasahin natin doon sa Juan 2:21, ito si Kristo yung nagsasalita dito, sabi dyan. Kasi ito yung ang konteksto nito. Sabi dito ni Kristo sa 19, igiba nyo ang templong ito, yung templo na sinasabi dyan, yung templo sa Jerusalem. Sabi niya, itatayo ko ng 3 araw. Sinabi naman nitong mga Hudyo, yung mga Pariseo, Eskriba, sabi niya, 46 na taon ng pagtatayo ng templong ito. Sa loob lang na 3 araw, itatayo mo, sabi niya. Sabi naman ni Kristo dito sa 21, natapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Sabihin, yung sinasabi dito sa Unang Korinto sa 19, yung sinasabi dito ni Pablo ay templo ng katawan, ay tayo yun. Sabihin, yung mga sumasampalataya, dyan mananahan ang Espiritu Santo. Basa pa tayo dito sa 2 Korinto 6:16. Anong pakikiisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Sabihin, sapagkat tayo templo ng Diyos na buhay. Yung buhay, yun tayo. Yung mga sumasampalataya, kasi tayo yung buhay. Alangan naman ang sumampalataya, mga patay. Sabi dito ba, gaya ng sabi ng Diyos, manahan ako sa kanila, at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos, at sila'y magiging aking bayan. Yan. Sabi dito, yung templo ng Diyos na buhay, tayo yon, yung mga sumasampalataya. Basa pa tayo dito sa Efeso. Dito pa rin sa sulat ni Pablo sa 2:21. Na sa kanya yung buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Yan sabi nyo, sinasabing nasa kanya ay ang buong gusali na nakalapat na mabuti. Kanino ba tayo nakalapat? Sa ating Panginoong Jesucristo. Sabihin,
yung isang templong banal sa Panginoon. Tayo yun, yung mga lumalago, yung mga nananampalataya, yung mga believers, yung body of Christ. Sa 22, na sa Kanya'y itanayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Yan. Yung Espiritu, tumatahan sa atin. Alam mo kung bakit tatahan? Kasi dito sa Roma 8:9. Sabi kasi dito, ang Espiritu kasi ang tumutulong sa atin. Katapat kayo wala sa lamang kundi sa Espiritu kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Yun nga, yung banal na Espiritu, yung Espiritu Santo, yung Holy Spirit. Tatapat ko ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. Sabihin, pag ang isang hindi sumasampalataya kay Kristo, hindi yung inanahanan ng Holy Spirit. Hindi yung kay Kristo. Dito pa sa sa 11, ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na mag-uli kay Kristo, tumira sa inyo yan, tumira sa inyo. Ang bumuhay na mag-uli kay Kristo sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawan na may kamatayan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu na tumira sa inyo. Kasi dati mga spiritually dead tayo. Ngayon, ang Espiritu Santo siyang magbibigay sa atin ng buhay ulit. In spiritual, yung sabihin. Magiging ulit tayo, magiging born again. Sabi nga ni Mateo doon sa 3:11. Yan. Sabi dyan, siya'y ang sa inyo'y magbabautismo sa Espiritu Santo. Yung nasa unahan ni Juan Bautista, ang Panginoong Jesucristo. Siya yung magbabautismo sa atin sa Espiritu Santo. Kasi nga, tayo'y mga patay noong una dahil sa kasalanan. Ngayon, para maging ulit tayo, magkaroon ulit tayo ng communication sa Diyos o relation sa Diyos, kailangan manahan sa atin ang banal na Espiritu. Yun. Ngayon, basa ulit tayo dito sa 2 Korinto 4:14. Sabi dito na aming nalalaman na ang bumuhay na mag-uli sa Panginoon ay siya ring bubuhay na mag-uli sa amin, nakalakip ni Kristo, ni Jesus, at ihaharap kami kasama ninyo. Kung sino yung bumuhay kay Kristo doon sa Roma 8, yun nga yung Espiritu ng Diyos, kasamang bumuhay yun kay Kristo. Siya ring bubuhay sa atin, nakalakip Kristo, sabi kalakip ni Jesus. Yan. Ito naman sa sulat din ni Pablo kay Timoteo sa 2 Timoteo 1:14, sabi dyan, yaong mabuting bagay na pinagkatiwala sa inyo ay ingatan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin. Ngayon, sabi nung mangaral na to, sabi niya, hindi daw nananahan sa atin ng Espiritu Santo, yung banal na Espiritu. Ay sabi nga dito, yaong mabuting bagay na ipinagkatiwala, kasi ang Ama ang nagkatiwala dyan, Ama ang nagbigay dyan, ang Panginoong Kristo nagbigay dyan sa banal na Espiritu.
Diba? Nakasulat dun sa Juan 14:16 na dadalangin sa Ama at bibigyan tayo ng mga aliw. Ingatan nga, oh. Sabi dyan, ingatan yung ipinagkatiwala sa atin. Kasi alam mo kung bakit. Oh, basa tayo dito sa bakit pinaingatan. Sa Efeso 1. Ayan, 1:13. Malinaw dyan. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan niya, yung sinasabi ko kanina. Mula nung magsisampalataya at pakarinig tayo ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng iyong kaligtasan, na sa kanya rin namang mula nang kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan. Yan ang malinaw. Tinatakan ng Espiritu Santo na pangako. Ngayon, ang Espiritu Santo, kailangan ingatan natin yan. Kasi alam nyo kung bakit. Ito sa 4, napipighati yan. Sabi ni Pablo, ayan o, at huwag ninyong pighatin Espiritu Santo ng Diyos. Sa kanya kayo tinatakan hanggang sa araw ng pagkatubos. Ngayon, sabi niya ito, mga ngaral na to, hindi daw nananahan sa atin. Yun ay blasphemy yan. Kapusungan yan. Hindi yan totoo. Ayon sa mga binasa nating talata, napakarami tumatahan sa atin yung mga banal na espiritu. Kasi yan ang magagabay sa atin. Basa pa tayo dito sa sa 2 Korinto 5:4. Yan. Pagkat tunay na kaming nasa tabernakulong ito. Sabihin yung tabernakulong ito, yun yung katawan natin dito sa lupa. Na ito yung nagsisipig na nangabibigatan. Hindi na nasa naming maging hubad, kundi nasa naming maging kami bihisan upang ang kamatayan ay lamunin ng buhay. Yan. Kaya nga, pinadala ng Panginoong Jesucristo at ng Diyos Ama yung banal na Espiritu pang tumulong sa atin, kasi tayo hindi tayo marunong manalangin, pero sa tulong ng banal na Espiritu tayo tuturuan. Sabi dito sa ito, Roma 8:26. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ay namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisa-isa ang panalita. Yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos, siyang tutulong sa atin. Yan. At ang nakakasiyasat ng mga puso ay nakakaalam mo kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal na surod sa kaloob ng Diyos. Yan. Malinaw sa mga binasa nating talata na yan, nananahan sa atin. Tayo ang templo ng Diyos na buhay, at sa atin mananahan ang banal na Espiritu. Yun lang mga kapatid. Sana maliwanagan kayo. Salamat. Maraming salamat sa Diyos.